ang abogado po ng prosekusyon, si Attorney Lorna Kapunan. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon sa iyo, Man at Sandro. Ay, At good sa lahat ng afternoon. nakikinig. Good afternoon. Oho, ito pong 2 araw na hindi natuloy yung impeachment trial. Ano pong pinagkaabalahan ng prosekusyon? Ay, well, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang preparation, no? Because nalalaman lang namin yung cancellation the night before. In fact, we were ready to go today again, and then we got notice last night. So, anyway, hindi naman dahil bagyo, we stop preparing. Kasi tuloy-tuloy yan. As much as possible kasi gusto natin i-facilitate. Masyadong technical kasi, and we don't want the people na mabore, no? So, bini-revisit namin yung mga documents, yung mga number of witnesses, yung hours of preparation para to facilitate yung kasi dati 27 witnesses kami, no? For confidential funds, no? Ilan pa lang natapos, no? We had 2 from the Land Bank and 2 from COA. Kailan po Yes, isasalang si Madriaga? Kasi parang meron akong nabasa sa panig ng depensa na kinakatakutan nyo daw na isalang si Madriaga dahil daw parang ito na yung katapusan. Ano pong masasabi nyo doon? Lahat naman ng witnesses namin, ini-evaluate namin, no? Whether we'll present Madriaga or not, kasi kasama rin dyan si Attorney Sulaika, sila Attorney Poa, marami pa kaming ini-evaluate because ang magandang nangyari, yung aming hostile witness, no, si Acosta, malinaw na malinaw ang testimonya, no. We expect that also to happen with Fajarda para sa DepEd, no. So, and then marami ring admissions because may stipulation sa mga transcripts ng House hearing of the Good Government and Public Accountability Committee, no. Kasi nag-stipulate ang defense na accurate, authentic ang transcripts. So magagamit natin yung transcripts. At sa transcripts na yan, kasama na yung mga testimony ng isang Madriaga, testimony ng kung sino-sino. No? So, we will see. Evaluation lang naman. Kami naman sa prosecution, whatever is necessary, we will present whether witness or whether documents. May plano ba, Attorney Kapunan, na kasi nakansela ng 2 araw, nakaapekto ba ng labis ito sa impeachment trial na kailangan yung magdagdag pa ng araw? Ay, hindi naman. Because kami naman kasi sa prosecution, direct examination, ano? Ang direct examination naman talagang direct. Ang hindi lang ma-predict, siyempre, yung cross-examination. Nakita niyo naman sa last witness ko, no, si Silene Del Campo, no, na halos 2 araw yung cross-examination. No? So, it depends on how long the cross-examination is. And it depends kung sino kasi yung direct examination hindi pa rin tapos. No? Gaano kalakas, Attorney Kapunan, yung impeachment trial? Day 16 nga ba yun, kung di ako nagkakamali, pagdating sa prosecution narrative sa Article 1 ng impeachment trial? I think we're very confident about our documents and our testimony, no? Because clearly, sabi nga, res ipsa loquitur, the documents speaks for themselves, no? At saka miski na balik-rin mo yung mga cross-examination questions. You saw how my 2 COA witnesses answered, no? Si Attorney Wamil at si Ma'am Silene. Talagang based on documents naman yon and their professional judgment. Na klarong-klaro na may inisyu na pondo, dinisburse yung funds, tinanggap yung funds, at yung question doon is, tama bang paggamit noon sa confidential funds? At klarong-klaro rin sa testimony of both witnesses. Kanya nag-audit AOM yan, no? Memorandum, tapos nag-notice of suspension, tapos finally nag-notice of disallowance because hindi compliant sa joint circular. Hindi namin iniimbento ang facts, no? The facts are very clear. And the joint circular, masyadong malinaw naman yon, hindi na kini-interpret yun. Ano?
So, confident po tayo. Yes. Sa Article 1, Attorney Capuna, nasaan na tayong parte? Early stage ba to? Mid na ba tayo? Or may exciting part pa? I think we're probably mid already because na-establish na yung pera talagang nakuha sa land bank, no? In fact, napakita ka na nga ni Attorney Virgil gaano kadami yung 125 million bundles na yan, ano? Na kinarga at dinala ng Acosta sa disbursement officer na hindi naman disbursement officer. But anyway, so napakita na natin sa evidence, sa testimony, yung may nakuhang pera. Number 2, may dinisburse na pera. Number 3, may tumanggap na pera. Totoo ba yung mga tumanggap o hindi? Yun ang susunod, no? Saan ginamit ang pera? Because based on the documents, hindi proper liquidation yung ginawa ng Office of the Vice President saka ng DepEd. At saka sa 4,492 po documents namin, no? Most of them are acknowledgement receipts. So, dinidebate ng sinasabi, ini-imply ng defense na wala namang bawal sa use of aliases. No? Wala naman na kaming sinasabang bawal ang use of aliases. Ang bawal kung talagang tinanggap yan o talagang merong binili yan, wala kasing official receipts, wala namang sales invoices. Eh di sinong gumamit ng pera na yan, di ba? Sino ang nag-packet? Ginawa bang personal money yan ng Vice President or ng DepEd? No? So yun, papakita namin. So our next witness will be Fajarda, who is the equivalent of Acosta. Siya naman ang Special Disbursement Officer sa DepEd. And then yung susunod doon na nasabpina is si Ortonio. Isa siya sa mga check signatories, no? And then after that, siya yung mga witnesses namin. Hihingi kami ng sabpina. Kung hindi pa, baka on Monday, we will ask for a subpoena for the Philippine Statistics Authority. Attorney Capunan, kino-corroborate na rin ni Acosta, no, yung mga nauna pang testimonya ng COA. Meron pa ba tayong matitinding ebidensya na ilalabas na sinasabi kasi ng depensa na ipakita nyo na ba yung mga ebidensya talaga, yung mga patunay ng actual pocketing, pangbubulsa ng confidential fund? So, yun. So, susunod na, yeah. Kasi, di ba, we always point out na sa joint circular, pinoint out ng COA auditors natin, may presumption yun prima facie presumption. Hindi kayo nakaliquidate. Hindi kayo nag-submit ng tamang documents. Ang presumption nun, use it sa presumption sa guidelines o sa joint circular, use for personal, no? And either use for personal benefit or misuse. So, ang burden of, kasi iba, no? Mana at Sandro, no? Iba yung burden of proof at iba yung burden of evidence. Ngayon, yung burden of evidence, patunayan nila na hindi ginamit for personal use or hindi misuse, nasa kanila. Wala na sa prosecution yun. So they should show the burden of evidence is theirs, no? Hindi ito criminal case, no? Sa criminal case, sinasabi nilang laging may presumption of innocence. Wala pong presumption of innocence dito sa confidential funds. Sa impeachment case, wala pong presumption of innocence. This is not a criminal case, no? Kanya nga ang threshold ng conviction is not proof beyond reasonable doubt, no? It is clear and convincing evidence. Even at this point, sa palagay ko, no, personally, may clear and convincing evidence na. So, ang burden of evidence nasa defense na. Attorney Capunan, ngayong linggo sana dapat lalabas yung ruling ng impeachment court kaugnay doon sa mga ipinagbabawal, lalo na yung pagtalakay ng merito ng kaso sa both parties, sa depensa at sa prosekusyon. Ano pong take nyo doon? Handa po ba kayo sakaling magkaroon ng paghihigpit, lalo na doon sa mga postings? Ay, opo. Kami naman, we will respect the decision of the presiding officer, no? Because on the part of the prosecution,
marami naman kaming spokespersons. Nakita niyo naman, we have several congressman spokespersons na hindi prosecutors. At baka ang matamaan dito ay ang defense more than us, no? Because the defense, ang spokespersons nila are prosecutors also, no? Unless they get a new spokespersons or they hire a new law firm to collaborate with them, sila atang matatamaan. Pero ang number one natin, sinasabi namin sa prosecution, if this is going to be the ruling of the presiding officer, ang number one nagbabiolate dyan is the Vice President herself. Di ba? So kung kailangan kung may kailangan pong ma-admonish yung Vice President ito dahil nga doon sa naging pahayag niya, sinabi niya na bending the law itong isinasagawang impeachment trial. Yung bending the law na yan, hindi lang sub judice yan, That is attacking the impeachment court itself, yung integrity ng impeachment court, no? At may kasama diyang obstruction of justice. Dapat siya ang pagsabihan ng impeachment court at saka ng presiding officer, no? Hindi ibig sabihin na porke hindi siya nag-a-appear sa impeachment court, hindi na siya subject to the court's judgment or discretion or directive, no? Because she is represented by counsel. And so yung decisions ng court binds her through her counsel. So pag nag-directive ang presiding officer na all parties includes especially the respondent. The respondent here is the president herself, no? So importante pong humarap bukod dun sa pagbabawal din mismo sa Vice President na magsalita laban sa isinasagawa impeachment trial, dapat humarap na rin siya para agad na rin niyang masagot, attorney? Dapat humarap na rin siya kasi ang court ng Vice President ay ang media, no? Lalo na yung kanyang dedicated troll service. Doon siya nagbibigay ng kanyang statements na alam naman natin sa technology ngayon, nagiging yun ang matunog sa echo chambers, no? Isang pindot lang ng isang troll, gano'n na yung reach na yan, Natatalo kayo sa legitimate media. But yun ang kalaban natin, Of course, we cannot trace the trolls, but if we can control what is being said by the Vice President, mahirap yung mag-imbento na lang ang mga trolls niya, no? So, we are hoping for a fair, impartial decision of the presiding officer to cover all, no? And a pointed reminder as well internally to the senator judges. Oo. Yun, Attorney Kapunan, marami ring natutuwa kasi minsan ay napapagaan ninyo. Ito nga, mabigat na paglilitis, nakanood na ba kayo ng Odyssey? Oo, nakanood na ka ng Odyssey. Nakalinya na nga yung Spider-Man, dahil sa pagyungso, Oo. Pwede pa humabol, palabas pa ba? Yun na nga, Attorney Kapunan, ano masasabi mo dito na... Pagagalitan na nga ako sa mga one-liner ko. Yun na nga. Disrespectful. Sabi ko naman, I will behave. Pero sa tanda ko nito, mahirap na ako mag-behave. Pero may nagsasabi rin na, may political theatrics na yan sa trial, Attorney Kapunan. Well, it is not political theatrics. I mean what I say. When I say that we should know when to stop, I mean it. We should know when to stop. When I say misleading is not allowed at any time, it's really not allowed. Di ba? Tama naman yung sinasabi ko. Pag sinabi kong I will spank you, tama naman yun. Motherly love yun. Generational divide na yun. Di ba? At nag-friends na kami. Pero attorney, bawal na kasi yung palo ngayon sa mga bata. Oo. Baka mabantay bata ka. Oo nga yun. Cruel and unusual punishment. Oo. Teka, kasi di ba nagbeso-beso, nagyakapan. Anong naglalaro sa isip mo noon? No, because I felt for her, no. I don't think she should be victimized by social media. She tried her best. Nakita naman natin yung preparation niya, yung pages and pages of cross-examination niya. She really read the evidence. She really read the transcript. She really studied, So, I felt sad also for her that despite her effort,
ganun na nangyari. Mhm. Hindi sa mga nanonood, negative ang response, no? Mhm. But I felt for her, and not that I'm condescending, no? Mhm. But I really felt for her. Struggling tayong lahat eh. Pwede tayong mag-away sa court, pero sa labas, hindi naman tayo nag-aaway. We respect the fellow member of the bar, no? Pero nung kayo No po, matter what age, no matter what experience, no matter what gender, we are all equal before the law and before the Supreme Court and before our clients. Equal yan lahat. Before the bar, the bench, and our clients. nung nagsisimula po ba kayo ng practice ninyo, ganyan din po ba kalala yung mga nakakatunggali yung abogado? At ganyan din yung komento Oo. niyo. O na-spank din ba kayo nung nagsisimula kayo? Oo. Ay, hindi po nangyari sa akin yan because matagal na akong mga Ginoo pero medyo bastos. Miski na bata pa ako noon. Tapang-tapang ko. And I think it comes from a long line of lawyers because I'm third generation lawyer. My lolo was an assemblyman. He was a lawyer. My father was Justice of the Supreme Court. I'm third generation. My son is fourth generation. My grandson is fifth generation. So we are a generation of lawyers. It's in our blood. It's in our blood. So sanay na tayo dyan sa courtroom. Sanay na tayo dyan sa legalist. Sanay na tayo sa... But what's more important to me is whether it's your years of experience or your training or saan ka nag-aral, what's important to me is your moral compass. At talagang... Kung ano yung moral compass. What is right Alright. is right, what is wrong is wrong. At ang Dapat talagang... yun ang guide natin, ano? At ang talagang ipapayo nyo kay Attorney Ferrer, etibayan na lang yung sikmura niya ha, para maging kasing tandaan nyo sa pagiging abogado. Ay, ang payo ko na lang hello? Yes, go ahead. No, my advice to her is to continue what she's doing. The defense will continue to apply their skills and their talents for the defense of their client. But at the end of the day, respect also. Oh, yes. Respect also Oo. our right kasi hindi naman one-sided ang due process. No? They keep saying due process. Saan ang due process dyan? Kung yung kliyente nyo mismo ang nag-i-ignore, ang nag-i-ignore ng karapatan, because if you're talking about the due process, the rights of the Vice President, you have to talk about the rights of the people, no? Kasi the prosecution represents the people. The prosecution represents public office. The prosecution represents respect for the Constitution, public accountability yan. Hindi ba kailangan may due process rin yun? Ang taong bayan. Alright, oo. Tama. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan, and counsel po ng prosekusyon. Thank you po at mag-ingat pong lahat. At saka try nyo rin mag-streaming, ma'am. Baka streaming yung sagot din, di ba? Kung hindi kayo umabot sa sinehan. Oo nga. Ito na nga. Hindi. Ngayon, Lola duties tayo. Nasa bahay tayo. Ayun. Lola duties. Ayan. Lola Lola mode. anong merienda doon sa apo nyo, attorney? Alam mo, lumaki kami sa parents ko. My lola, my parents, nung lumalaki yung mga apo ko, ang merienda nila, pandesal, star margarine, saka asukal. Ayun. Uy, masarap, Diba, masarap yan. Yan din yung merienda ko nung bata pa, di ba? Yung Hindi ba, binubudburan mo ng ganun tayo asukal yung pandesal. Pero wala pang star margarine kayo. Siguro Bakit kayo? Attorney, bawal huwag banggit ng Angkor brand. butter ka na, saka magnolia butter. Kami, star Hindi. Oo, hindi. Meron pa ngayon yan. Meron pa, Attorney Kapunan. Yung Ganon. sinasabi niyong brand. Oo. Tsaka bakit, di ba, yun ang ano. Oo. Tsaka yun Comfort yung hinahalo kasi sa kanin din, yun na mainit. Pampatangkad. Ay, bakit hindi ako tumangkad? Si Sandra din eh. Diba? Alam mo, Hindi JC, ba pag ganitong umuulan, comfort food tayo. Ayan. Hindi, tsaka minsan kondensada din sa Ay, pandesal. ako? Oo. Ako kondensada and kanin na mainit. Yung tutong. Oo,
wow. Ito yung Diba? sinasabi ko kaya kung hindi man tiyahin, gusto kong maging lola tong si Attorney Kapunan. Parang hindi ka maapi ng kahit sino, no? Hindi pa yun. Tsaka baka Kahit tawanan din lang kayo ng tawanan, di ba? Hindi lang yan. Kung ikaw ang apo ko, ikaw nang magmamana ng rubber shoes ko. Ay, gusto ko yan. Gusto Oo, ko ang yan. ganda ng rubber Maganda yung rubber shoes nyo, Attorney. Oo. Ano ba Anong yun? size nyo? Anong size nyo? Size US 9 size? po. Ha? 9? Ay, ang laki. Size 6.5 9. lang ako. Ako nga, Women's 80. size. Women's size. Women's. Oh, Siyempre. sakto. One size. sakto sa akin yan. Size 8 yan sa meal. pwede. Oh, pwede. Yung mga pinaglumaan Sige, nyo, lagay ko sa pwede last kami. will and testament ko. Ayan, attorney ha. Sinabi nyo on air yan. Ibi-playback ko to. Ito ay on record Text, to. On record, on record attorney. to. Maraming salamat po, Attorney Kapunan. Maraming salamat din at mag-iingat kayong dalawa. Ay, kayo I love rin you guys. po. Bye-bye. Bye-bye po, bye-bye po. Bye. Yan po si Attorney Lorna Kapunan, isa po sa mga Humirit ka pa, counsel ng prosecution.